The Eternal Bloodline. Kabanata 67. Napatingin si Kyle sa kamay na nakahawak sa balikat niya. Tinapik niya ang kamay ni Alec, na may blankong ekspresyon. Namumulot ang mga daliri ni Alec habang tinatagos ng malamig na haplos ni Kyle ang kanyang palad. Ano yun? Tanong niya. Tumingin siya sa likod ni Kyle, na nakakunot ang noo. Parang yelo ang kamay nito. Samantala, isang malalim na hininga ang kumawala sa bibig ni Kyle habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang nakakuyom na mga kamao. Unang beses na ganito kalakas ang pagnanais niyang pumatay ng tao. Kahit si Senador, ang taong pinakaayaw niya, ay hindi nagawa siyang magalit ng ganito. Matapos ang mahabang panahon na kasama si Bia, naging mahalaga na siya sa buhay niya. Nag-aaway sila, nagmumurahan, nagsasagutan pa nga, pero sila ang laging nagtutulungan sa mga delikadong sitwasyon. Natulala si Kyle, saka lumapit sa kulungan. Hinawakan niya ang malamig na metal bars na nakapalibot kay Bia, na walang malay. Bia! Tawag niya. Walang sagot. Hinawakan ni Kyle ang hola at ginamit ang buong lakas niya para sirain ang pinto. Hindi niya namalaya na dumudugo na pala ang palad niya dahil sa sobrang puwersa. Tumulo ang dugo, saka nasipsip ng mesa, diretso sa lalagyan sa ilalim nito kung saan nakalagay ang dugo ni Bia. Habang puno ng pag-aalala ang tingin niya, marahang hinahaplos niya ang mga pakpak ni Bia. Pero nang makita niya ang kadena sa leeg nito, bumalot sa kanya ang matinding galit. Nagmamadaling hinanap ni Kyle ang parisukat na aparato na nakuha niya sa gwardya sa labas ng mga selda sa ilalim ng lupa. Mabilis niyang inilagay ang aparato sa kadena. Umalangaw-ngaw ang isang kalampag, at nalaglag ang kadena sa leeg ni Bia. Binuhat ni Kyle ang kanyang walang malay na katawan. Kinalikot niya ang singsing sa daliri niya at inilabas ang lahat ng low-grade healing potion. Ibinuhos niya ang lahat sa malalim na sugat sa likod ni Bia. Isang halos hindi maririnig na daing ang narinig niya, at sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Bia! Bahagyang bumukas ang mga mata ni Bia, at sinulyapan niya si Kyle. Ungol niya. Okay lang, matulog ka na. Gigisingan kita kapag nasa ligtas na tayo, sabi ni Kyle. Tinapik niya ang ulo ni Bia at tumingin sa taong nasa tabi niya. Ayos na siya, sabi niya. Tumango si Mia at marahang sinukli ang buhok ni Bia. Bumantong hininga si Oliver, at nagsalita ng may seryosong ekspresyon habang tinitingnan ang paligid. Wala nang oras. Kailangan na nating umalis dito. Tumango si Kyle at sinuri ang madilim na silid. Iba't ibang kagamitan at mga lalagyan ng salamin na may mga parte ng katawan ng halimaw na lumulutang sa kakaibang likido. Nilaibat niya ng tingin ang lahat hanggang sa makita niya ang isang parisukat na plataporma sa likod ng isang U-shape na lalagyan ng salamin. Hawak ang mga kamay ni Bia, lumapit si Kyle sa plataporma. Bahagyang naningkit ang mga mata niya habang pinag-aaralan ang mga simbolo roon. Abala ang ibang estudyante sa pagtingin-tingin habang nagliligpit sila ng sumigaw si Blaine. May nakita akong communication crystal. Huminto si Alec at napatingin kay Blaine, na may hawak na isang walang laman na silver bucket na karaniwang ginagamit sa pag-iimbak ng tubig. Lahat sila ay napatingin kay Blaine na may pag-asa, hanggang sa sinampal siya ni Jenny sa likuran. Tanga! Basurahan yun! Hindi mo ba nakikita ang mga papel at sirang gamit? Nagtatakang napatingin si Blaine kay Jenny. Hindi niya inaasahan ang sampal. Pinagmasahe ni Oliver ang kanyang mga templo gamit ang pawis na mga kamay at tiningnan ang mga estudyanteng naglalakad-lakad na parang nagpipiknak. Tama na yan. Wala na sigurong importante dito kundi yung mga kakaibang lalagyan na yan. Umalis na tayo. Inipon ni Oliver ang lahat para umalis nang mapansin niya si Kyle na nakatayo sa harap ng plataporma. Anong ginagawa mo? Umalis na tayo. Lumapit si Oliver kay Kyle na nakakunot ang noo at tiningnan ang plataporma. Ito'y isang array. Marahil isang trapong array na ginamit para mahuli ang mga nilalang, bulong ni Oliver. Hindi siya bihasa sa arrays, pero alam niyang ginamit ito para mahuli ang isang bagay, pero nasira nang gumamit ng sobrang lakas ang nakulong. Tiningnan ni Kyle si Oliver at tumango. Trapong array nga. Tumingin siya sa mga estudyante, saka sa babaeng may asul na buhok na katabi ni Carcel. Mia! Pwede bang alagaan mo muna si Bia? Oo naman, sagot ni Mia. Iniunat ni Mia ang mga kamay niya, at ipinatong ni Kyle ang katawan ni Bia roon. Magiging ayos din siya pagkatapos magpahinga. Nilaibot ni Kyle ng tingin ang array habang hinihimas ang malamig niyang palad. Propesor, sa tingin ko makakatakas tayo sa array na ito.
Hindi ito teleportation array, pero pwede kong kalikutin at magdagdag ng advanced na simbolo para gumawa ng one-way teleportation array. Kahit hindi tayo makapag-teleport ng malayo, at masisira ang array pagkatapos gamitin, makakaalis tayo dito. Nagulat si Oliver habang nakatingin kay Kyle na may malalim na pagsimangot. Kilala mo ang arrays, nakita ko kung gaano kadali kang dumaan sa array sa labas ng underground prison, pero paano mo magagawa ang teleportation array? Napakahirap niyan, at delikado. Masyado ring matagal ang paggawa ng mga simbolo. Tumingin si Kyle kay Professor, seryoso ang ekspresyon. Gusto na niyang umalis sa lugar na iyon. May kung ano sa loob niya ang pumipilit sa kanyang matulog na lang. Kung hindi dahil kay Bea, sumuko na sana siya. Kaya ko to. Natutunan ko to kay Elder Han. Kung magtatagumpay ako, makakaalis tayo dito. Medyo paus ang boses niya habang nakatingin sa propesor, na natigilan ng marinig ang pangalan ni Elder Han. Napatingin si Alex sa pinto at lumapit kay Kyle. Sige, mas maganda ang ideya mo kaysa sa pagtakbo ng walang patutunguhan, pero gaano katagal? Mapanganib ang lugar na ito. Tumingin ulit si Kyle kay Alex at tumango. Alam kong delikado, pero 10 minuto lang ang kailangan ko kung gagawin ko ang plano ko. Sandaling katahimikan. Matapos mag-isip, tumango si Oliver. Wala na siyang ibang plano. Ang pag-aksaya ng oras ay mapanganib. Madilim at nakakapanghina ang silid. Nakasarado ang pinto, at seryosong nakatayo sa harap nito sina Oliver at ang mga estudyante, may hawak na mga armas, handang depensahan ang kanilang sarili. Si Alec, may ekspresyong hindi mapakali, ay tiningnan ang kanyang sibat. Miss ko na ang espada ko. Saan kaya nila itinago ang mga storage ring natin? Bulong niya. Hindi lang siya ang nalulungkot sa pagkawala ng kanilang mga singsing. Halos lahat ay naghahanap, pero wala silang mahanap. Bamantong hininga si Alec at umiling. Tiningnan niya ang paligid, umaasang may makikita siyang tulong, pero wala. Pag-alis natin, hihingi ako ng tulong sa vice principal para hanapin ang espada ko. Mahalaga yun sa akin, bulong niya sa sarili. Sa isang sulok malapit sa U-shape na lalagyan, nanunood sina Mia at Aryo, isa sa kambal na kulay abo, kay Kyle na nag-uukit ng mga simbolo sa plataporma. Nakapikit si Bea, nasa kondongge ni Mia, pero bahagyang nakadilat ang mga mata niya habang nakatingin kay Kyle. Namumula ang kanyang mga sugat, pero unti-unti na siyang nagkakaroon ng malay. Paminsan-minsan, nanginginig ang kanyang mga balahibo. Si Kyle naman, gumagamit ng isang basag na piraso ng salamin para yukit ang mga simbolo sa lupa dahil wala na siyang ibang gamit. Og, nakakaubos ng oras. Kailangan kong pagbutihin ang aking kakayahan sa paggawa ng array para magawa ko na lang ito gamit ang mana ko. Ang hirap magukit gamit ang basag na salamin na ito, bulong niya. Maraming simbolo ang kailangan niyang iguhit. Lumipas ang oras, at paminsan-minsan ay nanlalabo ang kanyang paningin, pero kinagat niya ang kanyang dila para manatiling alerto. Napatingin si Alex sa pinto, saka kay Kyle. Kyle, ilang oras pa? Tanong niya, may pag-aalala sa boses dahil may naririnig siyang mga yabag sa labas. Natigilan din si Professor Oliver at sinenyasan ang mga bata na mag-ingat. Hindi tumigil si Kyle sa pag-uukit. 4 na minuto na lang, sagot niya. Samantala, ilang metro ang layo, si Larry at ang iba pa ay naghahanap kina Kyle. Galit na galit si Larry, nakatitig sa 10 lalaking nasa likuran niya. Nawala ang kanyang maskara, at magulo ang kanyang buhok dahil sa pagbugbog sa kanya ng kanyang superior. Damn it! Saan sila nagpunta? Sigaw niya. 5 lang ang palapag ng gusaling ito. Saan pa sila pupunta? Sinipa niya ang isang lalaki sa tabi niya. Bigla namang sumulpot sa likuran nila ang isang lalaking nakapormal na damit. Larry, tama na. Sinuri na ni Zinner ang mga labasan, pero wala sila. Siya at ang ibang 8 ranks ay nasa labas na, nagbabantay sa paligid ng kagubatan. Kailangan nating suriin ang bawat palapag. Napatingin si Larry sa lalaking may saya na buhok. Aoki, sabi mo na wala ang bangkay sa kwarto mo. Huwag mong sabihin yun ang may gawa nito. Kung hindi ka lang sana naglaro sa mga bangkay na yun at nagbantay sa paligid, hindi sana nangyari ito. Ngumisi si Aoki. Manahimik ka. Hindi ko kasalanan. Kayo ni Bastien ang namamahala sa mga bata mula sa Royal Academy. Nakakatawa lang na niloko kayo ng isang bata. Pareho tayong mapapahamak kung hindi natin sila mahanap. Magagalit si Zinner. Pinagmasahe ni Aoki ang kanyang mga templo. Iiwan ko na ang mga gamit ko at tatakas na kung hindi natin sila mahanap sa 2 natitirang palapag.
Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung makatakas sila at makalapit sa academy? Namutla si Larry. Kung mahuhuli sila, tapos na sila. Pero ngayon, ang tanging magagawa nila ay tumakas. Sinipa niya ang pader sa galit. Nanginginig ang dingding, at ang mga kahon na nakasalansan ay bumagsak. Napansin ni Larry ang mga kahon, pero napansin din niya ang dalawang figure sa likod nito, dalawang bangkay. Ang fuck, bulong niya. Tiningnan niya ang mga bangkay. Marami na silang patay na gwardya. Nandito pa rin sila. Suriin ang bawat kwarto. Bilasan ninyo. Sigaw ni Larry. Nagsimula ng magsipasok ang mga gwardya. Seryoso ang ekspresyon ni Aoki habang nakatingin sa mga bangkay. Sayang ang mga materyales. Manahimik ka. Malapit na tayong mamatay, at gusto mo pang maglaro sa mga bangkay. Sigaw ni Larry. Nasiraan ka na ba ng ulo? Kung nasa loob sila ng building, wala silang takas, sagot ni Aoki. Kumalma si Larry at tumango. Wala ngang paraan para makatakas ang mga bihag sa palapag na iyon. Naglakad-lakad siya nang may marinig siyang sigaw. Napatingin siya sa pinakamalaking pinto, ang pinto ng silid ng kanilang boss. Dalawang gwardya ang sumugod sa loob, pero inatake sila ng malakas na hangin. Nagtatago sila sa loob. Sumugod din sina Larry at Aoki sa loob. Natigilan si Oliver nang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim ang sumilip, ang mga matay ng lalaki sa gulat nang makita ang grupo. Gusto sanang sumigaw ng lalaki, pero mabilis na tinakpan ni Oliver ang bibig nito, at sinaksak ng isang matalim na piraso ng salamin ang leeg nito. Naikuyom ni Oliver ang kanyang panga. Naabala siya sa pagpatay kaya hindi niya napansin ang ibang lalaking nakaitim sa labas ng pinto. Nandito na sila. Sigaw ng isang lalaki, at sunod-sunod na dumating ang mga nakaitim. Narinig ni Oliver ang papalapit na mga yabag at nagmura. Pinalabas niya ang isang malakas na wind attack, at nabangga sa dingding ang lalaking nakaitim, pero huli na, marami na ang nakapasok. Natigilan ang mga estudyante. Isang lalaking may saya na buhok ang pumasok, ang aura'y puno ng amoy ng dugo. Sumunod ang isang lalaking may pulang buhok, si Larry, na galit na galit. Kunin ninyo sila. Sigaw ni Larry. Susugod na sana ang mga lalaki, pero inilabas ni Oliver ang kanyang aura, at natigilan sila. Damn it! Nakalimutan kung may professor pala sa kanila, mura ni Larry. Isang kadena ang lumitaw sa kamay niya, at susugod na sana kay Oliver, pero sinabi niya, ako na bahala sa kanya, kunin ninyo ang mga bata. Tumigas ang mukha ni Oliver nang maramdaman ang lakas ni Larry. Plus S rank si Oliver, pero madali lang kay Larry na maiwasan ang mga atake ni Oliver. Natigilan ang mga estudyante. Malakas ang tunog ng kadena habang inihampas ito ni Larry. Itinulak ni Oliver si Larry palayo sa mga bata. Samantala, binibilang ni Alec ang mga lalaking nakaitim. 1, 2, 8, bulong niya. Walang nagsalita. Hinawakan ng mga lalaki ang mga tanikala para hulihin ang mga estudyante. Tiningnan ni Alec ang system window. 2 sa mga lalaki ay C rank, 1 ay B rank, at ang 5 ay D rank. Carcel, atakehin mo ang nasa kaliwa. Ako na ang nasa gitna. Sigaw ni Alec. Sumugod ang mga estudyante. Hinawakan ni Alec ang kanyang sibat, at sinalubong ang pinakamalakas na lalaki. Napaatras siya ng ilang hakbang. Tumalsik ang dugo mula sa bibig niya. Nasugatan din si Carcel. Sina Blaine at Jenny ang nakalaban sa huling C rank. Si Aoki, ang lalaking may saya na buhok, ay nanunood lang, amused ang ekspresyon. Hindi siya umaatake. Hinaplos niya ang kanyang mga kamay. Sok! Madaling mahuli ni Larry ang mga bata, pero kailangan kong ipaalam sa iba para makabalik sila, bulong niya. Pinindot niya ang isang maliit na aparato. Nagdilim ang mga mata ni Alec nang makita si Aoki. Kung nasangkot siya, wala tayong pag-asa, bulong niya. Kyle, ilang oras pa? System appraisal. Pangalan, Aoki Din Azir. Lahi, demi-human. Rango, A. Talento, S+. Kasanayan. Hinarang ni Alec ang isang atake ng may isang malaking ice boulder na tumama sa kanyang kalaban. Si Mia pala ang bumato. Ginagamit niya ang kanyang magic habang mahigpit na nakahawak kay Bia. Nasugatan si Carcel. Nahihirapan din ang ibang estudyante. At si Oliver ay nahihirapan na rin laban kay Larry. Naririnig ni Kyle ang labanan sa likuran niya habang mabilis niyang ginuguhit ang huling simbolo sa plataporma. Mariin niyang kinagat ang labi, at sa isang huling hagod, natapos na niya ang array.
Tumingin siya sa lugar kung saan nakatayo si Mia kanina at nagmadaling inilabas ang lahat ng mana stone sa kanyang storage ring. Hindi sapat. Bulong niya. Nagmura siya at nag-isip ng mabilis habang nakatingin sa likuran. Napaatras si Oliver, duguan na, habang nakikipaglaban sa lalaking may pulang buhok. Bumantong hininga si Kyle nang makita ang lalaking may cyan na buhok na nakatayo sa pinto, walang pakialam. Ang lalaking yun. Bulong niya. Umiling siya at ibinalik ang tingin sa array. Sa isang segundo, nagdesisyon na siya. Kailangan ko ng mana, hindi ako sigurado kung gagana ito, bulong niya. Yumuko siya at ipinatong ang dalawang palad sa plataporma. Nabasa niya ang tungkol sa pamamaraang ito sa isang sinaunang aklat, pero hindi niya sigurado kung gagana. Sa isang malalim na hininga, itinapon niya ang pagkabalisa at nag-focus sa mana sa kanyang katawan. Marahang ipinaikot niya ito sa kanyang mga pulso bago itinurok sa mga simbolo ng array. Kakaiba ang pakiramdam. Imbes na ang natural na mana sa paligid, ginagamit niya ang kanyang sariling mana bilang catalysta. Nanginginig ang kanyang kamay habang mabilis na nauubos ang mana niya. Sa loob ng 2 segundo, kalahati na ng mana niya ang naubos. Kuminang ang mga mata ni Kyle nang makita ang mga simbolo na nagre-react. Nagtrabaho na, bulong niya. Lumitaw ang kaginhawaan sa kanyang mukha. Automatiko itong mag-a-activate sa loob ng 5 minuto, sabi niya. Tumingin si Kyle sa labanan. Lumabas siya sa likod ng lalagyan ng salamin at matalim na tumingin sa paligid. Ang kakaibang galaw ng mana ay napansin ni Aoki. Hindi ko naramdaman ang batang ito. Saan siya nanggaling? Tanong niya sa sarili. Namanhid ang anit ni Aoki nang makita si Kyle na may hawak na malaking piraso ng salamin. Tapos na ako. 5 na lang minuto, sigaw ni Kyle. Alam na ng mga estudyante ang ibig niyang sabihin. Paano sila makakatakas sa loob ng 5 minuto? Bigla na lang lumitaw si Kyle sa likuran ng kalaban ni Alec gamit ang instant teleportation. Natigilan ang lalaking nakaitim, at si Alec din. Hinampis ni Kyle ang leeg ng lalaki, pero naiwasan nito ang matalim na piraso ng salamin. Tumagos ito sa balikat ng lalaki. Atake! Sigaw ni Kyle, at sinaksak ni Alec ang kalaban. Na-overwhelm ang B-rank na lalaki, pero binato ni Kyle ng apoy ang mukha nito, at tumagos ang sibat ni Alec sa tiyan nito. Sumigaw ang lalaki, pero humihinga pa. Gusto sanang umatake ulit si Alec, pero sumigaw si Blaine sa sakit. Tulungan mo si Carcel. Sigaw ni Alec kay Kyle, at sumugod para tulungan si Blaine. Tumingin si Kyle kay Carcel. Isang malaking sibat ng yelo ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Carcel. Nakatutok ang tingin ni Kyle kay Aoki. Hindi kumikibo si Aoki, pero halata ang galit sa mukha nito. Ibato ni Kyle ang ice spear sa kalaban ni Carcel. Naging malamig ang paligid. Kailangan kong manatiling gising, bulong ni Kyle. Samantala, binuksan ni Alec ang palad niya at sumigaw, Cyclonic Gale. Isang maliit na buhawi ang lumitaw, at halos durugin nito ang kalaban ni Blaine. Napatawa si Aoki, pero gusto na niyang pumalakpak dahil sa lakas ng mga estudyante. Susugod na sana siya para pigilan ang lahat, pero tumalikod si Kyle at itinutok sa kanya ang piraso ng salamin. Nakataas ang kilay ni Aoki. Aatakehin mo ako. Sige, sabi niya. Puno ng disdain ang boses niya. Kyle, malakas siya. Huwag mo siyang labanan. Sigaw ni Alec, pero nakatutok ang tingin ni Kyle kay Aoki. Wala tayong oras. Tapusin mo na sila at pumunta na sa plataporma. Sigaw ni Kyle. Naging agresibo ang mga estudyante, at umatras patungo sa plataporma. Sinundan sila ng tingin ni Aoki. I-curl up ni Kyle ang daliri niya, nakakalokong ngiti. Ako ang kalaban mo. Bibigyan mo ba ako ng chance, o atras ka na? Napangisi si Aoki. Sige, halika na. Pero halos kumulo ang dugo niya sa galit sa sumunod na nangyari. Panay ang tingin ni Kyle sa lalaking may buhok na cyan, pero nasa ibang lugar ang isip niya. Binilang niya sa isip ang natitirang oras bago mag-activate ang array. Sa gulat ng lahat, nahulog ang glass shard sa kamay niya, may kasamang tunog na clink. Sa loob ng 1 segundo, naramdaman ni Kyle ang natitirang mana sa kanyang katawan at kay Oliver. Hindi sapat ang mana, pero kung titiisin ko ang sakit, kakayanin ko, bulong niya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa lalaking may buhok na cyan habang nakatingin kay Kyle na may sawang ekspresyon. Nanatili ang tingin ni Aoki sa mga estudyante na pumatay pa ng ilang lalaking nakaitim. 2 na lang ang natitira, at malapit na silang matalo. Napatitig si Aoki kay Kyle, handang ilabas ang kanyang aura kung hindi kikilos si Kyle. What got cold feet?
Bakit hindi mo ako inaatake ngayon? Tanong niya. Bahagyang gumalaw ang tingin ni Kyle habang nakatingin sa isang duguan na espada sa lupa. Nakakuyom ang kanyang mga daliri habang humihinga siya ng malalim at tumingin kay Aoki na natatawa sa kanyang mga kilos. Itinaas ni Aoki ang kilay ng kumilos si Kyle para kunin ang espada at mabilis na sumugod sa kanya. Ibinalik ni Aoki ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kuko, handa nang saksakin si Kyle. Ngunit nang makalapit si Kyle, bigla siyang nawala. Napakurap si Aoki. Nakita na niya ang galaw na yun noon, pero natigilan siya. Paano nawala si Kyle na parang bula? Samantala, lumitaw si Kyle sa likuran ni Larry. Ayaw niyang gumamit ng sobrang mana, kaya naghintay siya hanggang makalapit sina Oliver at Larry at ginamit ang instant teleportation. Humigpit ang hawak niya sa espada. Nanlaki ang mga mata ni Oliver nang makita si Kyle. Duguan na si Oliver, may malaking sugat sa braso. Nang makita ang mga mata ni Oliver, gusto sanang dumistansya ni Larry, pero sumigaw si Aoki, ingat. Namilog ang mga mata ni Larry nang maramdaman ang galaw ng mana sa likuran niya. Nakita ni Oliver ang pag-atake ni Kyle, at kinamot niya ang leeg ni Larry para pigilan ito. Namumula ang mga mata ni Aoki. Nalinlang siya ng isang bata. Nanlamig ang mga mata ni Kyle. Ethereal Void Breaker / bulong niya. Nanginginig ang mana sa paligid. Nabasag ang espada dahil sa pressure, pero mahigpit ang hawak ni Kyle. Ibinaon niya ang natitirang mana sa espada. Bago pa siya mahawakan ni Aoki, nagpakawala siya ng isang mapangwasak na hampas. Ang aura ng espada ay napuno ng lamig, at maliliit na butil ng yelo ang lumitaw sa talam. Sa isang mabilis na pag-indayog, hiniwa ng talam ang hangin. Natarante si Larry, pero pinilit siya ni Oliver na manatili. Isang lomet ng liwanag at enerhiya ang pumawi sa anumang bagay sa daraanan nito. Nabasag ang espada. Bumulwak ang dugo ni Larry, at tumilapon siya. Tumilapon din si Kyle. Natigilan si Aoki. Isang bata lang ang nakagawa noon. Walang pakialam si Kyle sa dugong lumabas sa bibig niya. Itinulak niya ang sarili patungo sa plataporma. Natigilan ang mga estudyante. Nabasag ang baso, at bumulwak ang likido. Isang ungol ang kumawala sa mga labi ni Kyle. Narinig niya ang sigaw ni Bia, Kyle. Pinilit niyang pigilan ang sarili. Manatili ka kay Mia. Bulong niya. Nagmura si Alec nang makita ang dagwang anyo ni Kyle. Napailing si Kyle, at isang halos hindi maririnig na salita ang lumabas sa bibig niya, the platform. Alam ng mga estudyante ang ibig niyang sabihin. Umatras sila. Sina Alec at Carcel ang sumugod kay Kyle para tulungan siyang tumayo. Napatingin si Aoki kay Kyle, at sumugod para patayin ito. Hinarang ni Oliver si Aoki. Hindi maganda ang kalagayan ni Larry. Duguan siya, at nahihirapan huminga. Kumuha siya ng healing potion. Napatingin si Kyle kina Alec at Carcel, na may malabong mga mata. Gusto na niyang matulog. Itinuwid niya ang mga palad sa lupa para tumayo, pero natigilan ang lahat. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.